And magandang araw sa inyo mga tropa at welcome back dito sa Ianski Pigeons channel. At ngayong araw mga tropa ay dito tayo sa may stock lock natin kasi meron akong gustong i-share sa inyo mga tropa na isang tips, no? Yung kung mababasa nyo sa title ng video natin ay kung anong edad ba tayo nagwawalay ng youngster o ng inakay sa ating mga breeder, no? So ngayong mga tropa ay pag-uusapan natin yung kung anong ginagawa ko dito sa loft at bakit ganun yung ginagawa kong diskarte, no? At kung bakit anong importansya nun at anong benefits. And so ngayon mga tropa, bago tayo pumunta ron, papasilip ko muna sa inyo yung mga breeder ko ngayon na ginagamit, no? So dun muna tayo sa may colony breeder cage. And papasilip ko muna sa inyo. Update na lang din, no? Kasi may mga tropa tayo na nagme-message sa akin na gustong mag-acquire ng ibon mula sa atin, no? And so update lang natin mga tropa yung mga kalapatids natin na gustong mag-acquire, no? So unfortunately ngayon mga tropa hindi po ako nag-out muna ng mga ibon, ng mga bloodline, no? So kasi focus muna tayo dun sa pag-breed natin ng mga karera at saka yung mga future breeder natin. And so sinasabi ko nga, papakita ko lang sa inyo yung mga ginagamit kong breeder ngayon. So medyo pili na to ng mga ibon na to, pili na siya. So unang-una nandito yung sa first natin na sa unang box natin dito na breeder cage dito sa colony. Andito yung natin. Yung ibon na yan ay si Mahinhin, kung tawagin ko si Mahinhin. Ang line niya ay Beckert. Ayan. So yan yung hen na ginagamit ko ngayon. At ayan, itong bumalik, itong pumunta, yan si Drapa. Ayan. Yan yung ibon na nakuha natin kay Boss Russell Baldago. Yan yung pinaka-foundation ko ng Drapa. Ayan. So itong breeding na to mga tropa ay gagamitin ko siya para sa stock, no, future breeder. Gagamitin ko siya pang cross. Ayan. So yan yung una natin gagamitin. Tapos dito sa pangalawang cage na to, nandito yung pair natin ng Vandenbroek. Ayan. So yung cock dyan, Vandenbroek, Louis Chu Vandenbroek, galing kay Sir Chris Javier. Tapos yung hen naman, yung nandun sa may dulo, yan yung Vandenbroek na nakuha ko kay Sir Pax Carpio, kay Boss Lian Pax ng Pulilan. Ayan. So yan yung pairing na ginamit ko kay Pencil. Ayan, ito yung tatay ni Pencil. Ayan. Tapos yung hen, yan yung nanay ni Pencil. So ito yung pairing ko ng line ni Pencil, Vandenbroek. May itlog na pala mga tropa, no? So itong pairing na to, siguro yung unang clutch ay gagamitin ko pang lipad sa south ulit. Tapos yung pangalawang clutch ay gagamitin ko na siya for future breeder. Ayan. Tapos dito sa taas mga tropa, meron pa tayong isang breeder dito. Ayan. So itong mga ibon na to, itong may blue na ring island born US bird. Yan yung pinakaunang batch, no? Unang clutch ng anak nila. Yan, yung anak ni Lian tsaka ni Gon. Tapos yung hen naman, yung may green na ring, si White Clip. Ayan, si White Clip yun mga tropa. Si White Clip yung ating kalbayog finisher nung nakaraang south. So pinagpares ko sila kasi ano yan, line breed. Kasi isa lang ang tatay nila. Ayan, isa lang ang tatay nila, magkaiba sila ng nanay. So isang Reso, isang US bird yung nanay. So yun, line breed ko siya. Susubukan ko. So yung magiging anak nila ay paglilipad natin sa south. Ayan, tapos meron pa tayong dalawang breeder dito. So ito pinagpaparis ko pa lang itong dalawang to. Ayan, so yung nandito yung cock. Ito yung imported US bird natin. Yan yung tatay ni White Clip. Tsaka yung blue na rin kanina, no? Yung island born. So yun, siya si Gon. Ayan. Maliit lang siya na mga tropa, na cock. No, mukha nga siyang hen nung dumating dito, no, galing US. Tapos ipapares ko siya dito sa Vandenbroek. Ayan, Vandenbroek to mga tropa. Galing din kay Sir kay Pax. Ayan. Galing din sa kanya yan. Ito yung pangalawang kuha natin ng ibon sa kanya. So malaki kasi to mga tropa, malaking hen siya. Ayan, big size. So kailangan ipares ko siya sa maliit na cock. Ayan, kaya ang binigay ko sa kanyang kapares ay si Gon. So ito rin yung magulang ni Tank. Ayan, yung video natin doon sa south.
Nakarating naman ng third lap, no? si Tank. Malaking ibon kasi mga tropa, kaya tinigil ko si Tank. Ayan, kaya siya malaki dahil dito sa nanay niya, big size. Tapos yung tatay din nun malaki rin yung Jansen. Kaya malaki talaga yung inaanak. Ayan, so mga ilang araw pa pagpaparisin ko na sila. Tapos dito naman, ito yung pag-uusapan natin. Ito yung last pairing ko. Ito yung pairing ng Astroline natin. Ayan, ito yung mga kinuha kong ibon kay Astro Boy. Ayan, Astroline to. Bali malalaki na yung inakay nila. Ayan, ito yung bloodline na, ito yung line natin ng Astro. Dalawa yung naging anak nila. Ayan, mga sunog na blue bar. Tapos ito mga tropa, iaakit na rin natin sila papuntang Flyers Slope. Ayan, so yung video natin mga tropa ngayon ay kung ano bang edad ako nag-aakyat ng young bird o ng inakay papuntang Flyers Slope. So kung makikita nyo dito mga tropa, malaki na sila, kompleto na. Kaunti na lang halos yung dilaw, no? Yung dilaw na balahibo. Ayan. So kung mag-akit ako mga tropa ng young bird o inakay papuntang Flyers Slope ay at least 30 days. Ayan, 30 days tayo kung mag-akyat. So kung makikita nyo dito mga tropa. Ayan, so ito yung breeding natin ng Astroline natin. So ang hatch date nila is January 27. So ngayong video na to, yung recording ng video natin ngayon ay February 29 na mga tropa. So ilang na rin, halos 30 days, no mga tropa. 30 days na, lagpas na nga So ganoon ako walay ng inakay. Bakit at least 30 days? Kung bakit ako magwalay ng inakay sa kanilang mga magulang o doon sa breeder. Kasi mga tropa, ang cock o yung breeder cock nyo ay sa last week ng pagsusubo, nagbibigay ng immunity. So meron pa yung sinusubo sa kanilang mga youngsters, sa kanilang mga inakay. May sinusubo yan na immunity para ready sila pag na iwalay na sila sa magulang, meron silang panlaban, no, sa mga sakit. So meron silang natural immunity na sinusubo yung cock. So kaya at least hanggang sinusubuan pa yung inakay ay hindi ko siya inaalis, no, hangga't sinusubuan pa. So kung makikita nyo dito sa mga iba kong young birds, ayan, dito sa mga una nating breed, itong mga to ay 24/7, no? Buong araw yan, nandyan sa taas ng viewing. Hindi yan pumapasok sa loob ng loft. So 1 month silang ganyan, umulan, umaraw, no? So far, yung ganyang sistema, yung mga yan, wala pang nagkakasakit kahit isa. Kahit one eye cold, kahit halak, kahit sipon, umulat, umaraw, nandyan sila. So effective naman, no? Yung ganong sistema, no? So malakas yung nagiging immune system nila, nagiging malakas yung panlaban nila sa mga sakit. So ayan mga tropa, no, nandito na sila, yung dalawang to, yung ating Astroline. Inakyat ko na sila dito. So ngayon mga tropa, ang una nyong gagawin after nyong iakyat yung mga bago nyong young birds, mga inakay papuntang Flyers Slope, ay tuturuan nyo sila kung nasaan ang source ng tubig, no, ng inumin. Kasi yung mga young birds na to, hindi pa sila ganung magiging kalakas tumuka ng mga seeds, no? So gagawin nyo mga tropa, andito yung ating inuminan. So ituturo nyo lang sa kanila na doon sila iinom. So gagawin natin, hulihin natin sila. Ayan, hulihin natin, tapos lublob nyo lang yung tuka nila dun sa tubig. Ayan, para malaman nila na dun sila iinom. Para kahit hindi sila malakas pang tumuka, makakainom sila. Ayan, inom ka dyan, inom. Yun. Yun lang mga tropa, so ganun lang. Yan, so subukan nyo rin 30 days, no, bago iwalay yung mga inakay sa kanilang mga magulang, kung magiging effective din sa inyo. Yan, so sa akin kasi ganun yung ginagawa ko.
para may dagdag immunity yung mga ibon sa sakit. Okay mga tropa, sa lang para sa ngayong video. So sana may natutunan kayo at sa mga sinare ko na tips ngayong araw. So sa mga hindi pa nakapag-subscribe, huwag niyo pala kalimutan mag-like, share, and subscribe. And i-hit nyo na rin yung notification bell, no? Para updated kayo pag meron tayong bagong videos. Okay mga tropa, so yun lang para sa ngayong video. Keep safe, happy flying, peace!